Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi uurungan. Katapat at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang ating Karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho. Buenos días a todos mis amigos. Eso Karancho Miguel Hill. Ngayon po'y araw na Martes, December 1, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At para pansamantalang humalili sa ating alkalde ng Himpapawid, ay walang iba kung hindi si Ginoong Peter Talastas. Magandang umaga ka, Peter. Magandang umaga, Mig, sa lahat ng ating tagapakinig at magandang umaga kay Mayor Fred Lim. Si Mayor ka, Peter, okay na yung ano niya eh. Okay na yung kanyang kondisyon. Kaya lang sira pa yung ating elevator, di ba? Bagong opera, yung kanyang daliri sa paa. Hiningal din ako dahil ako nakaparada dun sa pinakababa. Doon sa basement. Narinig ko, Biyernes yata pupunta. Biyernes. O nga, malamang Biyernes daw dahil kasi malaki-laki na raw ang utang niya sa ating mga taga-subaybay dito dahil miss na siya lalo na. Magpapasko. Pati si Gardo nami-miss na siya. Yan po si Gardo, ang guard dog natin dito, guard dog din ng bayan, sangkandikit ng kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan, lalo na yung mga korap na opisyalis doon sa kabilang lungsod. Ayun. O yun. Alam niya, itinuturo ko yung banda roon, ha? Alam mo Peter, yung lungsod na tinuturo ko dito. Ewan ko kung nakikita nila sa pamagitan ng live streaming. Ayun. Basta dire-diretsuhin mo lang etong E. Rodriguez, dadating kang dun sa Welcome Rotonda, di ba? Pag sa Welcome Rotonda, dire-diretsuhin mo yung syudad na doon, papunta roon. Yung Espanya, no? Sino ba namumuno doon? Aba, walang iba kundi yung walang kupas. Walang kupas. Sa pagiging ano? plunderer. Ayun. Teka muna, sinasabi kasi yung ating mga texter dito na minsan daw, napakabigat ng ating mga paksa. Yung mga ekonomiya, di ba? Yung mga politika, yung mga nakawa, mga plunder, yung sinabi mo na nga. Tsaka yung mga tanimbala. Dahil daw in the spirit of Christmas, pag-usapan daw natin yung mga bagay naman na medyo maaaliw sila. Yung mga mabuti-buti. Ito. Ano halimbawa? Ito. Ikaw ba, ka Peter, umiinom? Ng alak? Aba, minsan-minsan. Paminsan-minsan. Misa isang araw. Ito, meron akong ikikwento sa iyo. Minsan sa isang araw. Maya-maya, bigyan muna natin ang report ni RJ Patroller Jojo Sikat. Ano ba ito? Si Jojo Sikat, meron siyang ulat tungkol kay Senadora Grace Poe na iginit na pangalagaan ang pribadong impormasyon ng HIV victims. Ito po, ang ating ulat mula sa Senado ni RJ Patroller Jojo Sikat. RJ Patrol! Jojo, magandang umaga sa iyo. Sa lalong maingganyo itong mas maraming mamamayan na magpasuri para sa human immunodeficiency virus o itong HIV. Iginit itong si Senadora Grace Poe sa mga health workers at maging sa mga treatment center na pangalagaan gusto ang impormasyon ng mga pasyente o biktima ng HIV. Sinabi ng Senadora na ang takot sa diskriminasyon, partikular na sa lugar ng paggawa, ay nananatili pa rin sa mga taong may HIV at lalo pa itong pinatitindi ng kawalan ng confidentiality o paglalantad ng mga impormasyon sa pagkakilanlan ng mga biktima. Nababala itong si Po sa pagtaas nga ng insidente ng HIV sa bansa sa nakalipas na 5 taon na
lumalabas na pinakauling datos ay 84% sa 23,879 nang naitalang 28,428 kaso mula noong 1984 ay tinukoy lamang mula 2010 hanggang 2015 na. Nito lamang 2015 na sa 22 bagong kaso ng HIV ang natutukoy araw-araw. Ayon sa Department of Health, ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ay 772 sa isang buwan lamang ay napaulat noong Hunyo. Ayon dito kay Po, kinakailangan ng tapang para makapagpasuri sa isang tao kung saan dapat na siguruhin ng mga manggagawang pangkalusugan ang right to privacy ng mga pasyente ay protektado upang maingganyo ang mga taong may HIV o yung mas malaki ang tsansang magka-HIV na magpasuri at magpagamot. Aniya dapat mabuhay pa rin ang mga biktima ng normal sa kabila ng kanilang kalagayan. Nananawagan din itong si Senadora Po ng mahigpit na pagpapatupad ng mga mekanismong nasasaad sa Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 upang matiyak na ang karapatan at kapakanan ng taong nabubuhay ng may HIV ay naisusulong at napoprotektahan. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa DCRJ 810, 8 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Jojo Sikat, live mula sa Senado. RJ Patrol! Ayun. Alam mo ka, Peter, bagamat bilib ako dito kay Senadora Grace po sa pagkakataong ito, parang hindi ako sigurado kung dapat nga ba yung sinasabi dapat ipangalagaan daw yung privacy o di kaya yung identity ng mga HIV victims. Oo. Kung sa bagay ako naiintindihan ko dahil medyo nakakahiya yung sakit. Pero itong sakit na ito nakakahawa din. Ikaw ba kung yung kasamahan mo sa opisina ay minsan nagkakadikit kayo, hindi naman natin makakontrol. Minsan yung laway, lalo na sa profesyon natin na dakdak tayo ng dakdak. Nandun na yun sa may sakit. Ayun. Nasa kanya na yun na kumbaga, wag na siyang didikit, ano? Siya Ayun. na mismo. Pero yung sinasabing pangalagaan ng yung kanilang privacy, yung privacy. Tama din naman yun. Naiintindihan ko para wag sila ma-ostracize. Alam mo, ang ibig sabihin, yung ganyan mga klaseng panukalang batas, kumbaga sa motherhood statement, parang motherhood statement, ano detalye, paano mo gagawin? Yan ang hindi sinabi ni Grace po. Ayun. No? Pero yung totally, kunyari, itatago, yung ikukubli, yung pagkatao nitong may sakit, lamang at may sakit siya, baka meron ding yung katuwang na health risks para doon sa mga kasama niya sa opisina. Diba? Yan naman, merong may doktor yan diba? Yung doktor na mismo magkakaroon ng advice, suggestion, kung ano gagawin niya para hindi siya makahawa, diba? Nasa tao na yun. Tama yun. Kasi yung kilos ng tao, yan ang pinakamahirap mong ibatas. Yun. Sa lahat ng bagay. Yun, totoo yun. May hirap talagang pigilan yun. Anyway, eto. Sunod-sunod ang ating mga balita. Mainit-init pa. Ito naman, pakinggan naman natin ang report ni RJ Patroller Nildo Pable at ang kanyang report ukol sa National Food Authority, NFA. Antayin munang resulta ng investigasyon tungkol sa mga nabubulok na bigas sa Leyte. RJ Patrol! Nildo Pable. Megs, ayaw na munang magbigay ng iba pang payag ang pamunuan ng National Food Authority kung bakit nabulok at tinangkap pang ibaon ang kanilang mga bigas sa bayan ng Gagami, Lalawigan ng Leyte hanggat hindi pa umano natapos ang kanilang ginagawang investigasyon sa isyu. Sinabi ng tagapagsalita ni NFA Administrator Renan Dalisay na ipinag-utos daw umano dito ang malalimang investigasyon upang matukoy kung bakit nabulok ang sako-sakong bigas ng NFA. Kung ito ba anya ay nabulok sa loob ng kanilang bodega doon o nabulok ito sa pangangalaga ng DSWD. Kailangan muna umanong malaman ang mga dahilan upang matukoy kung sino ang dapat managot sa pagkakabulok ng mga naturang bigas. Lugso ng Quezon, Nildo Pable para sa DCRJ 8 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Nildo Pable, live mula sa Quezon.
RJ Patrol! Okay, ang oras po natin ngayon ay alas 10:15 ng umaga. Ang bilis, ano? Ang bilis. Ganun-ganun lang. Mm. Yung dalawa kong anak, nako, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team eh. Masayang masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook at sa pbapartylist.com. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ka, Peter, kanina meron akong sinabi sa'yo, magandang balita na pag-uusapan natin. Oo. Pero mamaya pa yon. Ito lang, komento lang tayo ng kaunti dito sa ulat ni Nildo Pable. Isipin mo nagkakagutom ang marami sa ating mga kababayan, meron pa palang NFA rice na pinababayaan nilang mabulok. Ayan. Dun sa mga, 'di ba sayang 'yung magpapasko pa man din imbes na makain ng ating mga kababayan. Siyempre, kulang, 'di ba? Hindi naman lahat nakakapagbigay pa ng bonus ngayon. Ito pinabayaan lang natin pagkain na. Alam mo, ang ugat niyan, corruption eh. Ayun, tama. Kasi, palagay ko, deliberate yan. Kailangan maraming mabulok para magkaroon ng importation. Pag nagkaroon ng importation, andyan na ang komisyon. Di ba? Maraming commissioner Diba matindi yan. Pagka pag-uusapan bigas, ang importation yan, wala na, legal bibigyan ka ng komisyon dyan eh. Sa Leyte pa. Mag-overprice. Ngayon, dyan sa Leyte, yan ang pinakamalaking justification ng mga korap para sa ganon, dyan nila maitambak yung mga gusto nilang itambak para mag-import sila uli. Hindi ko lang malaman kung itong bigas na sinasabi nilang nabubulok nakalaan sana para sa aid dun sa yung mga nasa lanta kasi hanggang ngayon hindi pa naman nakaka-recover. Kaya siguro nagbabagsak ng maraming bigas dun sa Leyte. Pero kapag itong NFA rice, yung low cost rice na na naubos, nabulok o kung ano man, nabasa o yung hindi na pwedeng kainin, mapipilitan nga sila yung more expensive na imported rice galing sa Thailand o di kaya Vietnam. Ito pa, Mix ha. Alam mo yan, hindi ako naniniwala na lahat ng nandyan bulok. Dinideklara nila na bulok. Pagkatapos hindi naman pala bulok, ibebenta nila yan. Asan yung bulok? Tinapon na namin Ayan. Andyan ang corruption dyan Alam mo, marami tayong kilala dito sa Leyte. Sabi ko na medyo maganda yung mga pag-uusapan natin ngayon, yung positive ng konti. Pero, mabanggit lang natin, marami dito sa ating mga karancho sa Leyte. Meron tayong mga kaibigan dyan. Galit na galit pala talaga sa administrasyon. Yung pag kanilang nasasariwa yung Yolanda, kahit na medyo matagal na, magdadalawang taon na itong yung Yolanda. 2 taon na itong Yolanda. Di ba? Alam mo, sagot lagi ni Noynoy yung typical na, buhay pa naman kayo Ganun para bang insensitive masyado ang ating presidente sa kanyang mga sagot Naalala mo di ba si Mike Hanopol nung 1970s, meron siyang Laki Salayaw. Yan talaga mahirap pag yung leader mo mga Laki Salayaw hindi, yung bang hindi sila makarelate sa mga problema natin mga nagtatrabaho. Hindi niya naranasan kasi yan siyempre. Kaya makikita mo, very insensitive siya sa layo, doon sa mga damdamin ng ating mga kababayang mahirap. Tsaka kahit na sabihin ng mga propagandista nila, ng mga spin doctors nila, saksi yung mga tao, hindi naman namatay lahat ng tao. Yung pagkain daw nung kasagsagan ng Yolanda, nandoon na, ipinagdadamot pa. Siguro gusto nila covered ng media kapag sila nagpamahagi ng pagkain. Tingnan mo naman yung cruelty nun, di ba? Naalala mo nung sensitivity. Anibersaryo ng Yolanda victim. Hindi nagpunta si Noynoy. Sipin mo, nagpunta doon sa kasal ng kaibigan ng napakayaman.
O, di ba? Baka Yan, mas may pakinabang siya insensitivity. dun sa kaibigan niya. Di ba? Oh. Kumbaga, pag ikaw ay presidente, kinakailangan lahat ng gagawin mo tama eh. Hindi pwede yung ganun eh. Kailangan may laman ng kukot eh, hindi yung puro. Pero 'di ba nung yung sa Mama Sapano massacre? Ayun. 'Di ba? Imbis na sinalubong niya yung mga nagbuwis ng Siya buhay. nagpunta doon sa nagpunta. isang manufacturing Oo. company, no? 'Di ba? Meron ding May ewan ko inauguration yata may nun. product launching. Oh, yun. Doon kasi siya nagpunta. Mahilig yata sa mga kotse, yung mga ating ang yung ibig ating sabihin presidente. Ibig sabihin natin, Mix, lahat ng problema ng bansa, pagka ganun ang attitude ng presidente, mahirap malutas, di ba? Hindi talaga malulutas. Kasi may crisis ito, may identity crisis. Merong crisis. Pag sabi mo may identity crisis, hindi naman yung crisis, wala namang kinagagawan sa kasarian. Hindi, ang crisis mismo siya eh. Yung diba? Okay. Yung presidente natin. Oh. Kasi may identity crisis, hindi niya alam kung presidente siya, kung mayaman siya, at kung ano siya. Pero ito meron akong babasahin sa iyo. Ito kapag kung lalaki ka na meron kang identity crisis, hindi ka tatablan nito. O ba, paano? Pero kung ikaw ay pag ikaw ay lalaki, may dating ito sa iyo. Ito, pakinggan mo Miss Earth 2015, 90 delegates from all over the world will celebrate its 15th year in Vienna, Austria, an eco-friendly country. Climate change will be the focus of the Miss Earth 2015 campaign for its Crystal Year with 5 keywords: rethink, reuse, reduce, recycle, and respect. Miss Earth 2015 telecast from Marxhale, Vienna on December 6 to 10 a.m. on ABS-CBN. Miss Earth 2015 is supported by Kitco Travel and Tours, Miss Earth Foundation, and DZRJ 810 AM, 8 Trimedia Broadcasting Network. Ayun, Miss Earth. Itong mga magagandang balita na talagang looking forward tayo. Dapat nga makita natin yan. Kung pwede natin alam mo, yung sa programa ata ni Shalala, meron siyang kamakailan na imbita dito. Ewan ko kung Miss Earth yun, pero din. Matitindi Makamundo rin ang aking naiisip kapag nung nakita ko rito. Kaya lang, katatangkad. Siyempre. Ang tatakbo. Yung height ang dyan. Tindig mula. Kumbaga hita pa lang niya, ulam na eh. Baka magalit sa nating ekonomiya. Hindi, ito. Ito yung good news muna tayo. Yeah, sige. Di ba dito sa Pilipinas sinasabi natin na na parang walang magandang nangyayari kung pag-uusapan yung pambansang ekonomiya, mga pananalapi. Ekonomiya. Yung magandang mga nangyayari dito sa ating bansa, nasa kukote lang ata ng administrasyon eh. Wala. Yung sinasabi nilang 7% o 6.5% gross domestic product growth every quarter. Hindi maramdaman. Sila lang nakakaramdam nun eh. Parang sulat sa papel lang yun. Anyway, mamaya, malapit na. Malapit na yung aking magandang balita. Pero naman, ngayon makakapanayam natin live sa linya ng telepono si Attorney Harry Roque. I-update niya tayo tungkol doon sa kaso ni Laude. Si Laude. Pemberton. Si Laude tsaka Pemberton. Hatulin niya yun. Jennifer Laude din. Pero ako tinatawag ko pa rin Jeffrey Laude dahil kasi sa legal kasi hindi mo naman talaga basta-basta mapapalitan yung kasarian mo. Okay. Attorney Harry Roque, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po at sa inyo mga tagapakinig, magandang umaga po. Yes, sir. Ano po ang update natin dun sa kaso ni Laude at Pemberton murder case? Well, alauna po, mamayang hapon, magkakaroon na ng pagbasa, yung tinatawag na promulgation. Yes, sir. At malalaman na natin ang husga ng hukuman. May 3 posibilidad po dyan. Una-una, makukonvict po si Pemberton para sa murder. Yes, na pagkakakulong ay hanggang habang buhay. Pangalawa, pwede siyang makonvict ng lesser offense na homicide na pagkakakulong po ay 9 to 15 years at po pwede rin po siyang maabsulto. Yun. So 3, yun talaga yung mga possibility. Pero dahil kayo naman, batikan kayong abogado, yung napipisil-pisil nyo, ano bang sa tingin yung
pinakamalamang? Yung bang extreme na mapapawalan sala siya, makukumbik siya, o yung somewhere in the middle, yung parang manslaughter, yung homicide? Well, kami po'y kampante na ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya para magkaroon ng desisyon para sa murder. Yes, sir. Nandyan po yung mga napakadami naming ebidensya, testimonial, object, at saka mga siyensya na nagpapatunay na meron talagang karahasan doon sa pagpatay, meron talagang pagtaksil, at meron talagang paglabag sa mas makapangyarihang uri. Bagamat ganyan pong kampante kami, siyempre po rin-respeto natin ang hukuman. Tanging hukuman lamang ang merong kapangyarihan na magsabi kung sapat na nga ba yung ebidensya namin. Pero kung tatanungin niyo po kung ako ay satisfied, well, ako naman po ay lahat ay ginawa na natin para po magkaroon ng conviction para sa murder. Sir, kayo ba nandiyan na kayo sa ngayon sa court? Inaantay niyo na lang. Kumbaga naka-standby na kayo, awaiting kung kailan kayo papapasukin at kung kailan mababasa yung pinaka-verdict. Well, nag-aantay po ako sa pamilyang Laude dahil kami pupunta muna sa simbahan. Tapos po mga alas 12, naroon na po kami sa hukuman. Ayan. Itong aking kasama na si Kapiter, merong daw katanungan sa inyo, Attorney Harry. Attorney Harry Roque, good morning. Apo, Kapiter. Pagka ho ba yan, halimbawa, hinatulan ng yung pinaka-maximum na penalty, pag murder? Wala ho bang komplikasyon ito di naman sa Visiting Forces Agreement? Meron ba ho ba mga provision doon na kung saan siya ikukulong, kung paano? Dito ho ba sa Pilipinas o sa jurisdiction? Ako po'y tumayong abogado para kay Jovito Salonga nung kaso ni Nicole. At kami po'y nagtagumpay naman sa Korte Suprema na nagdesisyon na matapos siya mahatulan na siya ay convicted, siya ay dapat makulong sa jurisdiction ng Pilipinas. Nakasaad doon sa VFA na po pwedeng magkaroon ng kasunduan kung saan siya idedetene matapos siya makonvict, na dapat ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Pilipinas. Pero kami po ay tumatawag sa ating gobyerno na bagamat po pwede makipagkasundo, wag na po makipagkasundo at idiretso na siya sa Muntinlupa. Kasi ang alam ko, attorney, pwedeng magkaroon pa ng negotiation kung saan siya pwedeng ikulong. Yan nga po ang po pwede. Pwede po yan, no? Pero hindi po pwede sa US Embassy o sa kahit anong jurisdiction na hindi Pilipinas. Pero iusap nga namin, panawagan namin, wag na makipagkasundo, idiretso na yan sa Muntinlupa dahil lalabagin naman ng ating gobyerno yung equal protection rights ng mga iba pang convicted for murder. Ang equal protection po nagsasabi na lahat yung mga tao na similarly situated dapat patas ang pagtrato, walang special treatment na dapat ibigay kay person. Attorney Harry, pag sinabi na yung maximum penalty, di po ba, pag murder dahil kasi heinous crime, ito yung reclusion perpetua, yung panghabang buhay na pagkakakulong, di ba? In actuality, hanggang 30 years lang talaga ang pagkakakulong. Opo, tama po yan. Actually, hanggang 40 years. Hanggang 40 years. Pero subject to parole pa ba yung mga ganyan? I'm not talking about this particular case only. In general, yung mga ganyang kaso. Lahat naman po ng kaso pwedeng maging subject ng parole. At bihira naman po talaga ang kaso na 40 years siyang nakukulong. Dahil na for 40 years, pag good behavior, po pwede naman siyang mapalaya na mas maaga. So, ang sa amin lang po, dapat tratuhin siya. Gaya ng pagtrato sa Pilipino na nakonvict na for murder. Kung siya ay makukonvict. Okay. Anyway, maraming salamat sa iyong update, Attorney Harry Roque. Siguro mamaya, mamayang hapon, pag alam na natin kung ano magiging verdict, palagay ko, ikaw ay uulanin ng tawag mula sa iba-ibang mga network, pero sana mabigyan mo pa rin kami ng panahon para kayo ma-interview at kami ma-update na naman tungkol sa naging pagpapasya ng hukuman mamaya. Sigurado po yan na mag-press conference kami matapos ang pagbasa po. At dito po yung gagawin namin doon sa lobby ng Hall of Justice dito po sa Olocta po. Okay. Thank you very much, Attorney Harry Roque. Maraming salamat po. Magandang umaga mga kabayan. Okay, yan po ang tinig ni Attorney Harry Roque. At naantay na lang nila magiging yung pinaka-babasahan na ng verdict ng hukuman. Mamaya yan, no? Alauna medyo yata. Alauna daw. Anyway, ang oras po natin ngayon ay 10:30 ng umaga.
This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Okay. Anyway, medyo kailangan mapag-usapan na natin yung good news. Kaya nga tinatanong ko sa iyo. Hindi naman yung pangkabuoang ekonomiya. Pero ikaw ba umiinom? Oo. Ha? Umiinom. Alam mo ba, umiinom ka ba ng fundador? Yung alak na fundador? Bira ako makatikim nun eh. Imported, di ba? Beer lang ako eh. Beer lang. Isa-isa lang. Mantakin mo, yung fundador pala, pag-aari na ng Pilipino ngayon. Ni Andrew Tan. Ni Andrew Tan. Oo. Ewan ko, yung emperador, dati sinasabi, yung emperador, yung parang medyo siya yung cheap brand pag gusto mong maglasing lang, di ba? Pagkatapos, kung medyo meron kang pera, lalo na pag Pasko, bibili ka fundador. Ngayon, talaga mahihilig sa alak eh. Alam yan eh. Ayun, bumaliktad na yung emperador na nagmamay-ari sa fundador. Ayun, oo. Alam nyo dati, nakausap ko, pagiging reporter kasi kung sino-sino nakakausap nyo, yung sugo, yung trade attaché ng Spanish Embassy, nakausap ko, na-interview ko many years ago. Kagano ng fundador? Yun daw, ang pinakamalaking export pala nila dito sa ating bansa, yung fundador. Di ba dati, yung Pilipinas nga, colony ng Spanish. Pero pagkatapos, nung nagkawalay na, medyo siyempre nagkaroon ng period na nanlamig yung ating relasyon. Ngayon daw, unti-unting umiinit na ulit at siyempre, globalized economy na. Pero, hanggang nun sa mga nakaraang taon, ang pinakamalaking export nila sa atin, ito nga, alak, particular na itong brand na ito. At saka malaki market yun eh, yung fundador. Siyempre, lalo na pag lalo sa Pilipinas, kilala, hindi naman kamahalan yan eh. Mas maraming imported na alak na mas mahal dyan. Hindi, pero pagkakaalam ko, itong brand na ito, meron more expensive eh. Kumbaga, ito lang yung pangkaraniwan nila. Meron yung parang, meron pa silang yung pinaka-class A, yung Carlos Primero, diba? Pero, siyempre, ang malakas dito, yung hindi ganong mahal. Siyempre. Alam mo naman eh, ang Pilipino, ibang klaseng minum eh. Hanggat hindi tiwari ka mundo, hindi titigil eh. Ayun naman. Kaya mas gusto nila yung mura-mura ng konti. Kagaya sa beer din, di ba? Gusto nila yung may sipang kabayo na ngayon. Alam mo ba, ngayon, ang sabi nga sa headline sa economic edition eh, talagang napakalaki na pumasok na bis dyan sa mga syntaxes. Siyempre, lalo na ngayon. Sigarilyo, almost 200 billion eh. Diba? Napakalaki. Ang laki. Kumbaga, na-achieve yung target ng BIR dahil dyan sa syntax, itinaas, ayan, ang naging resulta. Ito, napag-uusapan lang natin sa mga ibang bagay, di ba, medyo bagsak yung koleksyon ng BIR at sa bagay, customs naman talaga dahil puro may sunga yung mga tao doon. Pero anyway, doon sa mga ibang bagay, bagsak ang kanilang koleksyon kung ihambing sa dati, di ba? Kulang. Pero sa syntax, lumabis pa yata doon sa target. Anong ibig sabihin? Makasalanan ng mga Pilipino. Ang tao kasi, pagka tungkol sa kalokohan, mas gusto eh. Nakita mo, mas marami tao sa sine, pila sa loto, kaysa mapasok sa simbahan. Mas marami ang pumupunta sa mga club, sa kung saan sa mga gimikan, kaya napakalakas ng syntax. Hindi naman. Garilyo, alak, itagdag pa natin, babae. Isipin mo, may daya na yan ha. Siyempre, basta koleksyon naman ng gobyerno, meron yun, hindi naman lahat talaga napupunta sa kabambayan niya. Pero maganda pa rin, di ba? Minamani obra pa yan. Ayun. Pero nakita mong koleksyon ng laki. Malaki. Kasi, pagkasalanan, mas gusto ng tao. Bakit nga kayo? Pagka tungkol sa kabutihan, tamad na tamad. Pagka bisyo, malakas. Lalo na ngayon. Ang nagpapayo yung marami. Gusto mo niya negosyo? Kailangan magandang negosyo, bisyo. Pagka bisyo, malamang hindi ka malugi. Kita mo, laki ng tax. Tinaasan na yan, ha? Pero may mga pagkakataon din naman na, alam mo, minsan namamayani rin naman yung mga mabubuting tao. Pero paminsan-minsan, naalala mo yun kung naalala, sa bagay, medyo bata ka pa, ka Peter eh. Pero dati, di ba, naalala mo yung lugar sa Mabini, sa Maynila? Puro prostitution din, mga club, mga lahat, di ba? Nung dumating si Mayor Lim,
Ay, medyo inalis lahat yan eh. pinasara. Pero Mm. ngayon, kung pupunta ka doon sa lugar na yon, buhay na naman. Balikan, oo. Kaya lang, meron hindi, pero dahil pinasarado nga yung mga front ng mga kung ano-ano mga, nagbukasan din ng kahit papaano mga restaurant na maayos. Oo. Ngayon, Yung mga class, di ba? ang mabigat dyan, Oh. sabi ko nga sa'yo, pagka tungkol sa bisyo, napakalakas, hindi namamatay ang negosyo dyan. Hindi namamatay. Ang daming turista, etc. Alam mo naman ng mga sari-sari ibinibenta dyan eh. Pati sariwang karne, binibenta dyan. Pati laman, ha? Oo. Iba-ibang edad. Meron makunat. Oo. Meron tama lang. Meron meron sariwang-sariwa. Naka-display nga sa labas eh. Naka-display sa labas. Aba, ewan ko. Hindi ako nalalagi dyan. Ikaw ba napapadaan ka dyan? Nadadaan kami dyan ng panggabi kami sa kabilang himpilan. Gabi na kami umuwi. Dyan dadaan yung jeep namin ni Atong. Si Atong halos mahulog sa jeep eh. Pag nakikita yung mga hita. Ako, sabi ko nga kay Mayor Lim, pagka nabalik kayo, dapat naman linisin na ho natin uli yan. Kamukha nung dati, nga eh. Meron na nga sa mga pinahuli dyan eh. Na talagang, kumbaga trader ng prostitute eh. Pero alam mo yung mga, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Yung mga dati mga nagpapatakbo ng mga putahan dyan, yung mga prostitution house, mga red house. Yun, mas magandang pakinggan yung red house. Mga dayuhan. Oo, mga dayuhan. Koreano. Ayun. Australian. Yun ang mga yan ang mga bida dyan. Yan ang mga kampiyon dyan. Isipin mo mga dayuhan, sinasalaula yung mga natin. Hindi ko naman sinasabi na okay lang na kung Pilipino sasalaula dun sa ating mga kababayan. Pero mas masakit talaga pag dayuhan ang sumasalaula sa ating mga Tsaka dyan pa, yung mga babae minsan ikinukulong. 'Di ba? Yung hindi makaalis dun sa mga yung mga establishmento nila yung pa nagiging hindi lang prostitution kung hindi nagiging slavery pa, 'di ba? Yung human trafficking. Ayun ang pinakamasakit. Kaya nagkaroon ng mga white slavery, no? Anyway, alam mo, sabi nga natin, yung ganyan nakadadagdag sa ekonomiya, pero wag naman nung gano'n, yung prostitution. Yung tinatawag na yung alak, underground economy naman yun. Yung alak, etc. Hindi may iwasan. Talagang tao may busy. Ngayon, kaya nga ang ginawa ng ating gobyerno, diyan, very inconsistent din dyan ng gobyerno eh. Masamaan niya sigarilyo. Ano kailangan? Taasan ng tax. Ano ngayon? Ibig sabihin, nakikinabang ang gobyerno doon sa bisyo na masama. Tsaka, alam mo, yung mga sugapa talaga sa alak, sugapa sa bisyo, gagawa ng paraan eh. 'Di ba? Kasi addictive 'yun eh. 'Di ba? Pero ito rin, panawagan, medyo malihis lang tayo, mag-off topic lang tayo. Dahil papalapit na rin naman yung 2016 elections. Malapit na. Kung hindi ko sinasabi kung sino particular ang inyong dapat iboto o hindi iboto, depende sa inyong lugar. Pero piliin nyo, kung kayong yung i-elect nyo mga opisyal, wag naman yung sugapa sa bisyo. Yan. Di ba? Hindi, wag tayong magpangalan. Pero bagamat palagay ko alam nila. Kasi yung tao na ibig sabihin wala silang self-control, yung kung ano lang, yung kung saan lang sila, susundin nila yung gusto ng katawan nila, hindi magiging epektibong leader yan. Siyempre. Hindi mabuting, walang self-discipline. Hindi mabuting halimbawa yon. At pangalawa, makaka-apekto talaga yon doon sa pagtupad niya ng tungkulin niya. Siyempre, kung lasing ka lagi ng lasing, maapektuhan din ang utak mo eh. Siyempre. Diba? Babae ka ng babae. Yun, okay lang. Hindi pala. Hindi rin. Maapektuhan din kung ano-ano mo. Di ba? Ngayon, ang sabi naman ng iba, mabuti na yun. Inaamin. Yung iba kasi ayaw umamin eh. Meron nga dyan, nakita mo lahat ng klaseng bisyo nasa kanya eh. Kaya naging plunderer. Nagnakaw. Di ba? Wala tayong tinutukoy na pangalan, ha? Okay. Ito, paglalasing. Paninigarilyo. Pambababae. Mamaya na yan. Pagsusugal. Yung sugal. Ayan. Ayun. Yung droga. Pambababae. Yeah. Yan yung limang mga bisyo talaga di ba?
kung pipili ka dyan sa isa, kunyari, sinasabi nila, kasi wala naman tao na walang kahit nakaunting sungay. So, ayan, alak, nikotina, pagsusugal, droga, babae. Babae. O kung pipili ka, ano dyan sa limang yan, ang Yan, pinaka limang hindi pinaka ayos lang. Sa limang yan, Oh. ang hindi pinakamagastos dyan talaga, yung sigarilyo. Pero eventually, in the long run, mamamatay ka naman. Pag nagka-lung cancer ka o Okay. emphysema, mahal, di ba? Ang pinakamagastos dyan talaga, yung babae. Ayun. Ang gastos niyan. Oo. Ha? Mas mahal, minsan mas mahal pa sa drugs, ano. Oo. At ang pinakamasama naman dyan, yan drugs. Wala kang siyempre. kalaban-laban dyan. Oo. Ha? Pero, ang... Kung pipili ka na rin ng isa, ano ang pinaka katanggap-tanggap? Na bisyo. Oo. Kunyari, talagang siyempre, dapat natin sabihin, dapat walang bisyo. Pero kung magkakaroon ka ng isang bisyo, ano yung pinaka ayos lang? Ayos na lang yung sigarilyo. At least wala kang pinipinsala, sarili mo na lang. Di ba? Babae, may pipinsalain ka pa rin. Hindi, ako naman, akong akin, palagay ko yung babae na lang. Ganon. Dahil kasi yun, natural yun eh. Nga. Natural yun, ibig sabihin instinctive yun. Lahat ng iba unnatural di ba? Yung alak, foreign substance, alcohol, pinapasok mo sa bituka mo. Sigarilyo, yung nikotina, lalo na pag droga, sunog na yung brain cells mo, sunog pa yung baga mo. Lahat. Babagsak ipin mo, mangangayayat ka, mabubuang ka pa, baka maghuramentado ka pa, di ba? Kaya din sa tanungan natin dalawa. Yung sugal naman, wala naman nananalo sa sugal talaga, di ba? You cannot beat the house, sabi nga ng mga Amerikano. Pero yung babae, di ba di ba yun yung pinaka-natural kung ating titingnan? Tsaka dyan mo makikita. Biological. Dyan mo makikita, Migs, locus talking. Ako, hindi ko pinili. Ikaw, pinili mo yun. Kanya-kanyang opinion di ba? Pero, lahat ng bagay, pag sobra na, yun, masama. Everything in excess hindi baling is wrong. meron kang bisyo, wag lang sobra. Wag lang drugs. Kasi, alam mo sa drugs, walang patikim-tikim sa drugs. Pagdating sa babae, Mix, ano yung hindi sobra? Bisyo ano yung hindi sobra? Isa lang? Dalawa lang? Ay, depende siguro yun. Kasi kung isa lang, hindi bisyo. Asawa mo lang. Siyempre. Pag dalawa ba, considered bisyo sa iyo? Bisyo na yun. Kasi na yun, hindi nagtama yun Kung sa bagay. Kumbaga sa kultura natin, sa reliyon natin, buti. Pero, ayun, nasabi mo na, nagamit mo yung salitang kultura. Bakit marami dito sa ating mga kababayan na pag sinabi mo yung kanilang mga kandidato, kunyari politiko o leader, kahit na doon sa kanilang bayan lang, ay yung mga, wag na natin sabihin yung presidente o vice presidente o senador, yung mga mayor lang. Bakit pag sinabi mo, uy, babaero yan, parang plus pa, mas lalo nilang ibinoboto dahil macho daw. Nagiging macho tingin At saka, ikalawa, ang pangalawang factor, ang gusto ng tao yung diretsa ka magsalita Inaamin mo na Kaysa itinatago mo pa. Alam mo, sa kultura natin, hindi ka mukha sa Amerika May higpit sila dyan Pag nalaman na meron kang number 2, yung partido mo mismo, kunyari, Republican ka o Democrat ka, pag lumabas na yung na-viral ka na sa internet na, meron ka kasama sa yate na babaeng hindi mo pabababain ka na sa pwesto. Nakita mo dyan, chismis lang, nagre-resign O kaya patatalsikin sila. Pwera lang kung hindi talaga totoo sila siguro. Sa ethics committee. Di ba? Kung congresswoman o congressman. Dito ilan? Dito hindi. Ilan ang congressman ditong ilang congressman ditong walang kabit? Ang itanong mo ilan lang ang tama ka. Ilang congressman dito walang kabit? Ako masasabi ko iilan lang yun. Hindi pa natin sigurado kung totoo nga. Ilang senador dito ang walang kabit? Hindi ko lang tinutukoy yung mga senador na nanilbihan ngayon, pati yung mga senador na nakakulong. Kunyari. Ilan nga ilan dito ilan yung masasabing tapat sa kanilang misis? At saka alam mo, minsan, pagka naging mayor na halimbawa, para bang nagiging kultura na rin na kailangan mayroong number 2, number 3. Kung hindi, sasabihin na parang mahina. Ayan. Diba? Kaya ganyan, nagiging para bang status symbol.
Yan ang masama rito eh. Parang coach, nagiging coach eh, no? Para Diba? bang, pag marami kang babae, magaling ka. Status symbol mo yun. Pag isa, mahina ito. Pero sa akin, meron naman akong argumento diyan. Ngayon, kung sasabihin mong marami kang mga chicks, gamitin na natin 'yan. Dalawang klase. Meron yung talagang magaling manligaw. Ba, 'Di ba? Yung magaling manligaw, yung matatamis ang kanilang salita. Yung siguro sabihin na natin medyo minsan believe din kahanga-hanga rin dahil kasi magaling 'di ba? Sa psychology. Pero yung iba, yung mga nagbabayad lang, yung ginagamit lang yung pera. Ayun, wala, 'di ba? Mabigat na busy yun. Yun talaga. Pera. Unang-una, laking pera niyan. Tsaka anong klase naman yung sasama sa'yo? Baka mamaya makuha mo pa sakit. Di ba? Yan ang delikado ron eh. Ayun. Napakabigat na busy niyan. Yung parting yan ng mga babae. Sipa daw pataas ang mga kaso ng HIV, AIDS dito sa ating bansa. Kaya yung ating mga kababayan dyan, ang tinutukoy ko lahat, lalaki, babae, tsaka yung medyo nasa pagitan ng kasarian, mag-ingat naman kayo. Oo, yan eh. Ngayon, hindi natin sinasabi, inaaglahi yung mga kasi prostitution is the oldest profession. Di ba? Pinakamatandang profession. Sabi nga nila. Hindi mawawala yan sa limang panig ng mundo. At dito naman sa atin, halimbawa, kaya meron yan dahil sa poverty, sa kahirapan. Di ba? Kaya sila napunta dyan eh. Alam mo ba, ito meron daw palang parang black book ng yung mga high class call girls na umiikot sa mga opisina ng mga politiko tsaka mga big time na mga negosyante. Totoo pala 'yun. Totoo pala. At yung mga iba ito hindi naman tayo nagba-blind item dahil hindi naman 'yan trabaho natin, pero totoo pala 'yun. Mga artista at artistahin, mga modelo, kung sino-sino. Alam mo nung araw sa Senado, nagchismis siya. Magtataka ka, lagi kami nung araw doon, may kaibigang nakakaseko, yung si Doy Sanchez. Ang daming kaibigan senador. Pagpunta namin doon, tinanong ko, bakit ang gaganda niya babae? Kana maingay. Sabi sa akin, mga ano yan, mga tagahanga ng mga senador yan, kung sino-sino. Isipin mo doon, kaya nabulgar yun eh. Nagkaroon ng investigasyon, nabulgar yun, na meron palang mga high class High class. Mga prostitute nagpupunta ron. Isa sa kongreso. Inamin eh. Di ba? Kaya, yan, sinasabi natin, kumbaga, hindi naman natin hinahamak, itong mga kababaihan. Kundi, wala tayong magagawa. Hindi natin hinahamak, pero hinahamak nila yung sarili nila doon sa pinapasok nilang profesyon. Kasi ngayon ang kultura ng tao ngayon, lahat katanggap-tanggap para wag lang makasakit ng loob. Di ba? Okay lahat. Everything acceptable for political correctness, sabi nga. Pero yung ganyang gawain, mali. Unang-una, na-expose din yung sarili nila sa sakit, di ba? Lalo na Siyempre. Yung HIV na yan, yung lahat yan marami dyan, yung mga kalapating mababa ang lipat. Pero hindi lang yun, yung mga OFWs na pumupunta sa ibang bansa at doon, dahil siguro namimiss nila yung kanilang misis, lalo na yung mga nasa barko, ganyan, o yung halos walang kakilala doon naman maghahanap Doon maghahanap para lang yung kate makamot. Pag uwi naman dito, meron namang kate na hindi na gumagaling. Yan alam mo naman yung sex napakahirap pigilin yan. Tao ka tao tayo kaya meron yan, kumbaga yung necessity ng tao kasi nandyan 'di ba? Umiiral Pero sinasabi nga natin, hindi dapat maghari. Dapat iiral pa rin yung sentido komon. Yung mag-iingat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Lalo na kung tayo ay nasa ibang bansa dahil wala tayong kalaban-laban dun di ba? Lalo na, alam mo lalaki, una nakakapagpigil Pag nakainom na, yun yung iba, di ba? Umiinit ang katawan. Ayun na. Kaya sama-sama yan Yung bisyo, mag-anak. Magkakapatid. Oo. Pagka tinikman mo yung isa, sunod-sunod na yan. Ayun. Yan. Ayan. Pero maraming taksa pagdating sa bisyo.
Talagang yan reality ng isang bansa, ng isang ekonomiya. Hindi pwedeng mawala yan. Yan ang sinasabi ko. Death and taxes daw ang mga bagay. Ayan, Ang dalawang bagay, di ba? May pwedeng kasabihan sa Oo. English. Dalawa lang ang hindi mawawala sa mundong ibabaw. Yung kamatayan, Tsaka yung tax. tsaka yung pagbubuwis. Oo. Ayun. Kasama na lahat yun. Pero yun ang maganda. Yung magandang point yun na atin na i-bring up dito sa ating programa. Ako mga kita mo, yung hindi nila, yung bang nakikinig siya, alam naman yan eh. Oo. Hindi lang nila na-press, nare-repress. Bagsak ang tax collection, ang revenue collection ng ating pamahalaan sa halos lahat ng bagay. Pero, sa sin tax, Diyan. ayun, Naku, Diyos ko, laki. lutang. At saka inabot nila yung target. Lampas pa ata. Lampas. Isipin mo, i-assume mo na meron pang ano yan, Marami pang may bawas pa yun. Nag-focus dyan, ha? Alam mo naman ang mga money over dyan sa taxation. Lalo Diba? na December ngayon, Peter, nako. Ano na naman yan, December na. Kaya meron ng karapatan siguro yung mga mall ngayon na magpatugtog ng mga Merry Christmas nila. Kasi inuuturin tayo, kahapon nadaan ako dun sa mall eh. Hindi ako nakapag-parking kaya lumayas na lang ako sa iba. Kakain sana kami ni Mrs. Pero ingatan po natin yung mga yung mga brainwashing na yan. Kasi bine-brainwash nga tayo ng yung mga mall na yan na puro patugtog ng mga Christmas songs para alam mo psychologically maengganyo tayo na bumili Tapos ng bumili. mga sales ha. Kunyari sales pero Lalo na yung sale, siguraduhin nyo kung sale talaga yan, na totoong sale yan. Kasi minsan, ilalagay nila kung talagang yung top kunyari, price. 500 talaga. Yung ilalagay nila naman na 700. Tapos, sale, 500. Hindi ka naman nakasale talaga, di ba? Niloko ka lang. Niloko ka lang sa tag. Deception, ang totoo, masama yun. May paglabag doon. Kagaya yung buy one, take one. Yung isa, halagang sabihin mo, 100 lang. 100 ang halaga. Buy one, take one, pero 200. Naloko ka lang, di ba? Yun ka lang. Pinaiikot ka lang. Ayun. Yun ang paikutan dyan eh. Sa Tsaka, mga sale. ito ka Peter, ipaalala natin ulit sa ating malapit na yung ating, malapit na tayo matapos ngayon. Pero, yung mga modus na umiiral ngayon sa mga mall, lalo na yung sa credit card. Yung sa credit card, yung pala sa mga, yung sa ATM card, na pag sinuksok mo dun sa ATM machine, meron palang nailalagay doon na aparato. Pagkatapos, yung pangalawa, pag sinubukan mong i-check yung balance inquiry mo, the next day, wala na, 0-0 balance na. Diyan magaling ang Pilipino. Pagdating sa mga paraan sa gadget. Yun. Alam mo nung araw, yung metro and taxi, sabi ng mga Hapon, nung araw kasi, laging patingting. Alam ko yan, yung meron pang parang bilog na flag down. Sabi wala nila, na, pindot-pindot na lang. Ito niya, hindi na kaya. Wala, kinaya rin eh. Nakargahan din eh. may dagdag din. Magagaling. Pagdating din sa ganyan, ATM, ang gagaling ng utak ng mga yan. Pero ako naniniwala, kamukha nang sabi ko si kahapon, yung mga yan, sindikato yan, grupo yan. Kung talagang i-operate, nagkaroon ng operation ng NBI, kung sino man sa IDG, pwedeng mahuli talaga yung mga yan. Ngayon naman ata ang LTFRB, sinecheck na yung kanilang mga di ba? Kung pag-uusapan natin itong sa mga taxi, yung mga meter, sinecheck na. Hindi, sinasabi ko sa yung sa mall. Sa ATM. Yung sa ATM. Pwede yan. Pwede. Para saan pa yung mga CCTV dyan kung hindi mo gagamitin? Pero yung mga kababayan natin, kayo na mismo ang mag-ingat. Kakapakapain nyo yung wala masamang kapain yun eh. Di ba? Baka merong nakakarga ron. Doon pala magduda na kayo. Tsaka ito, totoo to sa mga mall, lalo na ngayon, ang mga modus dyan, yung paakyat, pababa ng elevator, meron didikit sa likod nyo. Tapos, syempre, pag nadidikitan ka, lalo na kung babae yung dinidikitan, ang tendency mo, yung maiinis ka, hindi mo siya titingnan lalo. Pag meron pong dumidikit sa inyo, yung pumapasok sa inyong personal space, ika nga, tignan nyo, titigan nyo, at tignan nyo yung kamay. Yan. Yun na yung tignan. Diba? Kasi yung iba yung ating defense mechanism, imbes na titigan natin, doon tayo, dahil syempre naiinis tayo, hindi natin siya titingnan. At doon sila, habang tayo nilalanse,
Baka merong iba pa doon na kinakalikot na yung inyong mga bag, alam mo inyong mga naman pitaka. Dito sa atin, daming kriminal. Mm. Minsan mas marami pa yung kriminal kaysa sa shopping mas marami pa iba. Diyan sa Divisoria. Alam mo ba, ang dami diyang mandurukot. Kaya dyan mag-iingat kayo dyan. Dyan sa ganyan mga lugar. Kaya kung bibili kayo maong, maganda yung may zipper, yung bulsa. Sabagay nabubuksan din yun, pero mas mahirap-hirap. Oo. Makakamura nga kayo, madudukutan naman kayo. Diyan sa Quiapo, di ba? Lalo na ngayon, dahil nagkalat yung mga vendor, hindi ka na makadiskarte, di ba? Ang dami mandirigma dyan. Mandirigma ba? Mga mandirigma tawag dyan. Mula dun sa underpass hanggang dun sa City Hall daw, meron mga magnanakaw. Naku, Diyos ko, ang dami. Mas marami pa nga sila kaysa sa pedestrian Isipin mo. Sa dami ng addict dyan. Ano ginagawa nito mga wala, nakapaskil lang. Mag-ingat sa mandulukot. Marami anyong mandulukot dito. Nasaan yung mga pulis? Ba't di nyo huli? Marami pala. Nasaan yung mga pulis? Gumagawa ng sarili nila. Kaya yan ang panawagan natin sa ating mga tagapakinig. December 1 na. Ayun. Naku, ilang araw na lang talagang puntahan na sa mga mulang tao kung saan-saan. Alam niyo po yung pag-iingat. Yung pag-iingat nasa sa atin na yan. Hindi namin masasabi ni Ka Peter kung anong mahakbangin na inyong sasagawa para nang sa gayon kayo'y hindi kayo mabiktima. Kayo na makakaalam niyan sa kanya-kanyang diskarte kung nasa saan kayo. Lalo na pag sa mga matataon lugar, diyan sa Divisoria nga nabanggit mo na, diyan sa Quiapo, lalo na pag panahon ng Pasko, talagang hindi ka makalaglag ng karayom diyan sa lugar na yan Nako, Diyos ko, diyan sa Maynila. Kaya pinakamaganda niya, mabalik na si Mayor Lim. Ayun. Para itong mga ito mawala itong mga kriminal na to, luminis uli. Mabawasan man lang. Maynila. Mabawasan man lang. Yung pero habang ngayon ganyan pang umiiral na kondisyon, nasa atin na lamang ang pag-iingat. Mag-ingat po tayo kung meron kayong napulot sa ating programa ngayong umagang ito. Ay pag kayo namimili, lalo na pag nag-last minute shopping na. Dahil yan talagang siksikan na yung mga lugar na yan, nag-uunahan. Wag po kayo masyadong magre-relax. Hawak po kayo sa inyong mga gamit. At wag nyo iniiwan yung gamit nyo sa mga tabi-tabi, lalo kahit na pumasok na kayo sa mga fast food. Lalo dyan. Kasi dyan, meron mga tatabi sa'yo minsan di ba? Ilalapag nila yung kanilang gamit, pagkatapos yung gamit mo ipapasok na doon sa kanilang sarili mga dala. Kakanin yung gamit mo. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat din sa inyo, Ka Peter. Maraming salamat, Nick, sa pangalan ni Mayor Fredlin. Ito po si Peter Talastas dito sa programang Katapat at Karancho. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Ako naman po ang inyong Karancho Miguel Hill. Hanggang bukas, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. A-Tri-Media Pro Incorporated. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ, 8:10 a.m. with a live news update. This is the BBC News. Hello, I'm Jonathan Izard. The United Nations Conference on Climate Change has opened in Paris, with world leaders all describing global warming as an urgent threat. Leaders of the countries most vulnerable to drought and rising sea levels said immediate action was required to prevent catastrophe. Negotiators have 12 days to reach agreement on limiting the rise in global temperatures to 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Nigeria's Environment Minister Amina Mohammed said there was an air of optimism around the conference on its first day. Everybody is pretty upbeat here. The pressure is to keep the momentum and the ambition, and I think people are hopeful, and certainly we're having conversations here in Paris that haven't happened over the last few years. A lot is already on the table. It is really for us to try to put that into agreement. Russia's President Vladimir Putin has accused Turkey of shooting down a Russian warplane last week in order to protect oil supplies provided by the Islamic State group. Speaking at the Paris Climate Conference, Mr. Putin said the downing of the Russian jet by Turkish fighter planes last Tuesday was a huge mistake. In response, the Turkish President, Recep Tayyip Erdogan, strongly denied his country was buying oil from IS and said Russia should provide proof of its allegations. Biz sabırla, teenniyle bu süreci We are acting devam with ettirmeni patience
It's not positive for two countries which have reached a position which could be regarded as strategic partnership to make emotional statements. If you allege something, you should prove it. You should put your documents on the table if you have any. You're listening to the news from the BBC. This is Mary Hockaday from the BBC World Service in London, wishing the listeners of DZRJ 810 AM and 8 Broadcasting Network a very Merry Christmas and a Happy New Year. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan ng